Minsan pa nga po nating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo na po ay darapo sa salita po ng ating Panginoon na muling matatagpuan sa aklat ng 2 Kronika chapter 20 verses 15 to 22. Hiniling kong muli tayong tumayo bilang paggalag po natin sa salita ng ating Panginoon. Sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo." 18. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kuhat at Kura at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tikwa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, "Makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo." Matapos niyang palalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. "Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat magpakailanman." Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay ipagpapatuloy po nating talakayin yung tema ng mensahe ng Panginoon na unless the power of God through praise. Pagpapakawala sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga papuri sa Diyos. Habang ikaw at ako, habang ang mga anak ng Diyos, habang ang mga mananampalataya, habang ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay patuloy na nagpupuri sa Diyos, then yung kapangyarihan naman ng Panginoon ay kumikilos sa buhay ng taong nagpupuri sa Panginoon. Sa umaga pong ito ay nandito po tayo sa pangatlong bahagi ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri. Yung una na tinalakay po natin noong linggo is praise overcomes fear with trust. Na yung pagpupuri natin sa Panginoon ay napagtatagumpayan niya yung pagkatakot sa ating mga buhay. Kaya kung ikaw ay may mga pinangangambahan, kinatatakutan sa buhay mo, then wala kang ibang gagawin, magpuri ka at magpuri sa Panginoon. Pangalawa, praise places the battle in God's hand. Habang ikaw ay nagpupuri, inilalagay mo sa kamay ng Diyos ang pakikipaglaban mo sa iyong buhay. Ang pakikipaglaban na tinutukoy dito ay kahit anuman yung mga sitwasyon ng ating buhay, nakikipaglaban ka sa kahirapan, nakikipaglaban ka sa kaaway, o kahit anumang aspeto ng pamumuhay o aspeto ng pakikipaglaban, as long as na ikaw ay nagpupuri, ito ay inilalagay mo sa kamay ng Diyos ang pakikipaglaban. Matatandaan natin ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na wala kayong ibang gagawin. Huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Wala kayong ibang gagawin.
sapagkat ipagtatanggol kayo or ang tagumpay ay ipagkakalob sa inyo ng Panginoon. Number 3 and last, praise defeats the enemy. Ang pagpupuri ay tinatalo niya ang kaaway. Ang kaaway ay hindi siya pwedeng magtagal sa mga pagpupuri sa mga anak ng Diyos. Why? Because he hates a joyful believers. Kinaiinisan ni Satanas ang mga mananampalatayang nagpupuri sa Panginoon. Tandaan po natin, balikan po natin yung atin pong teksto sa 2 Chronicle chapter 20, verse 22, ang sabi po dito, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. So makikita po natin dito na ang mga kaaway ng mga Israelita ay nagtangka sila o nagplano sila na guluhin ng mga Israelita. At nung nalaman ito ng mga Israelita yung plano ng kanilang mga kaaway, sila po ay natakot. Sinabi nila kay Jehoshaphat, at ang sinabi ni Jehoshaphat na huwag silang matakot. At ang una nilang ginawa, sila po ay nagpatira pa at nagpuri at sumamba sa Panginoon. At sa kanilang pagsamba sa Panginoon, sa kanilang pagpuri sa Panginoon, meron pong mensahe ang Diyos sa kanila. Nang sinabi ng Panginoon, huwag silang matakot, wala silang ibang gagawin. At habang sila po ay umaawit ng mga papuri sa Panginoon, ang mga kaaway ng Israelita, ang sabi ng Biblia, sila mismo ang nagkagulo. Sila mismo ang nag-away. Why? Because ang ginawa ng mga Israelita, bagamat andyan na yung mga taong nagbabalak ng masama sa kanila, andyan na yung mga taong kaaway nila, guguluhin sila, ang kanilang ginawa ay nagpuri, ang kanilang ginawa ay umawit ng napakalakas sa Panginoon, umawit ng mga awiting papuri sa Panginoon, at dahil doon, pinakawalan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, at ang mga kalaban ng Israelita, sila mismo ang nagkagulo. Kaya kapatid, kaibigan, sa umagang ito, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Pag may mga nangaaway sa'yo, pag may mga nais manggulo sa'yo, sa iyong buhay, magpuri ka lang sa Panginoon. Magugulat ka na lamang, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang kaaway ay ginugulo ka, kung ang kaaway ay ginugulo ang buhay mo, guguluhin mo din siya sa pamamagitan ng mga papuri mo sa Panginoon. Walang ibang magawa ang kaaway sa buhay ng mga mananampalataya, kundi guluhin niya ito. Ang plano ng kaaway, sirain, wasakin ang buhay ng mga mananampalataya, guguluhin ito ng kaaway. Pero habang ikaw ay ginugulo ng kaaway, guguluhin mo din siya sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng mga papuri sa Panginoon. Tandaan po natin, yung ating pong pinag-aralan is praise. At napag-aralan din po natin na ang papuri sa Panginoon na hindi lamang pag-aawitan ng mga awiting makalangit, hindi lamang pag-aawitan ng mga masasayang awit para sa Panginoon, kundi ang papuri sa Panginoon ay ang mga pagdideklara ng kabutihan, pagdideklara ng katapatan ng Panginoon, pagdideklara ng kanyang pagtatagumpay, pagdideklara ng pagtatagumpay ng Diyos sa buhay mo. At kasama din dyan, isa sa mga aspeto ng pagpupuri sa Panginoon ay ang pag-awitan ng mga papuring masaya. Ano pong sinasabi ng banal na kasulatan sa Book of Psalm? Shout for joy. Sumigaw ka ng may kagalakan, make a joyful noise unto the Lord. Umawit ka ng mga papuring awit para sa Panginoon. So the enemy defeats. Praise defeats
the enemy. The enemy hates it. Ang papuri sa Panginoon ay kinaayawan ng kaaway. Ano pong sinasabi ng Psalm chapter 8 verse 2 sa New International Version? Through the praise of children and infants you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Habang ikaw at ako, habang ang isang tao, habang ang isang mananampalataya ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon, ang iyong kaaway, walang iba kundi si Satanas, natatahimik na lamang ito. Natatamimi si Satanas. Wala siyang ibang masasabi sa iyo, kundi tumatahimik na lamang si Satanas. Parang yung kanyang tainga habang nakakarinig ng mga awiting papuri sa Panginoon, parang nabibingi yung kanyang pandinig. Kaya kinaiinisan ni Satanas kapag makita niya ng isang mananampalataya ay nagsimula ng magpuri sa Panginoon. Kinaiinisan na ni Satanas kapag nakita niya ng isang mananampalataya ay nagsimula ng umawit ng magpapuring awitin sa Panginoon. Matatandaan po natin yung buhay ni na Pablo at Silas. Nung sila po ay nakulong. Nakulong sina Pablo at Silas nang dahil lamang sa kanilang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ayaw nilang tanggapin. Kaya yung mga leader ng mga relihiyon sa panahon ni na Pablo at Silas, galit na galit sila kay Pablo at Silas dahil sa pangangaral sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang kanilang ginawa ay hinuli sina Pablo at Silas at ikinulong. Sa loob ng kulungan, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, meron pa pong tanikala yung kanilang mga paa. Nasa loob na sila ng silda, pero may tanikala pa yung kanilang mga paa. Talagang sinisigurado nila na hindi makatakas sina Pablo at Silas. Pero sa loob ng kulungan, ang sinasabi ng Biblia ay hindi man lamang nagreklamo sina Pablo at Silas. Sa loob ng kulungan, wala silang magawa, kundi ang kanilang ginawa, sila po ay umaawit ng mga himno, umaawit ng mga papuri para sa Panginoon. At habang sila'y umaawit, nagising naman ang mga ibang preso at sila'y nakikinig ng mga inaawit ni na Pablo at Silas. At ang sinasabi ng Biblia ay biglang lumindol ng napakalakas. At nabuksan ang pintuan ng kulungan. At ang bantay ng kulungan ay tangka na siyang magpakamatay sa inaakalang ang mga nakakulong ay nakatakas na. Kaya tinangka niyang kunin ang kanyang tabak, ang kanyang espada, at tinangka niyang magpakamatay. Pero sumigaw sina Pablo at Silas, wag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. So doon pa lamang sa loob ng kulungan, nasaksihan ng mga preso, nasaksihan ng gwardiya ng kulungan, yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa pamamagitan ng pag-aawitan ni na Pablo at Silas. Kapatid, kaibigan, sa umagang ito, marahil ikaw ay nakakulong. Hindi man literal na nasa loob ng kulungan. Marahil ikaw ay nakakulong sa iyong pinangangambahan. Marahil ikaw ay nakakulong sa iyong kinatatakutan sa iyong buhay. Marahil ikaw ay nakakulong sa karamdamang nararamdaman mo, nararanasan mo sa iyong buhay. Pero sa umagang ito, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, there is the power of God kapag ikaw ay magpupuri. Kaya wala tayong ibang dapat gawin, mga kapatid. Magpuri ka at magpuri sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang Panginoon. He hates praise in a home. He hates praise in a life. And He hates praise in a church. Habang ang isang pamilya ay nagpupuri sa Panginoon,
galit na galit ang kaaway. Habang ang isang tahanan, habang ang isang mananampalataya ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon, habang ang isang iglesia, isang simbahan ng Panginoon ay patuloy na nagpupuri sa Kanya, ang kaaway galit na galit. Wala siyang magawa, hindi siya makalapit, kundi siya po ay nagngingit-ngit sa galit. So, Satan cannot stand the sincere shouts of praise to God. That is why he can stay in heaven. Because in heaven, every angel is yelling and shouting praises to God. Kaya hindi karapat-dapat si Satanas doon sa langit. Kasi sa langit, walang ibang ginagawa ang mga anghel ng Diyos, kundi ang sumisigaw at umaawit ng mga papuri sa Panginoon. At ang ganun din ang ating gagawin balang araw kapag tayo po ay napunta doon sa lugar na inihanda ng Panginoon na ating tahanan, ang tinatawag na langit. Ang ating gagawin doon sa langit ay puro pagpupuri, puro pag-awitan, pagsisigaw ng katapatan, kadakilaan, kabutihan ng ating pong Panginoon. Kaya yung ginagawa po natin dito sa ibabaw ng lupa, parang inihahanda po natin ang ating sarili. Inihahanda po natin ang ating buhay sa mas sigit na pagpupuri doon sa langit na siya pong inihanda ng ating pong Panginoon. Habang ikaw ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon, ang kaaway ay napapahiya. Ano pong sinasabi ng Isaiah chapter 49, verse 26, sa New International Version? I will make your oppressors eat their own flesh. They will be drunk on their own blood as with wine. Then all mankind will know that I, the Lord, am your Savior, your Redeemer, the Mighty One of Jacob. Hihimukin kong magpatayan ang mga umaapi sa inyo. Mag-aalab ang kanilang puot at mahuhumaling sa pagpatay, sa gayon makikilala ng sangkatauhan na akong si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos, ang nagligtas sa Israel. 2 Chronica chapter 20 verse 22. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Kaya yung pagpupuri natin sa Panginoon, huwag kang mahiya, kapatid, na magpuri sa Panginoon. Huwag kang mahiya na iisipin mo na baka may masabi ang tao sa iyo habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Habang sa pagsisimula ng iyong pagpupuri sa Panginoon, nagsisimula na rin napapahiya ang kaaway sa buhay mo. Habang isinisigaw mo ang katapatan ng Panginoon, habang isinisigaw mo ang kabutihan ng Diyos, habang isinisigaw mo ang kapangyarihan ng Panginoon, habang isinisigaw mo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang kaaway ay napapahiya. Ang kaaway na nag-aakusa sa iyo, siya ay naaakusahan ng sarili niyang pag-aakusa sa kanyang sarili. Kumbaga, meron tayong tinatawag na iti kumugtan, iti natirad, isot masaktan. Ayat na nga sa uwan, habang ikaw ay inaakusahan ni Satanas, kasi ang trabaho naman ni Satanas ay aakusahan kanya ng mga kasalanang nagawa mo, ginawa mo 15 years ago, 20 years ago, 5 years ago. Inaakusa niya yan, ipinipilit niya sa yung hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Ipinipilit niya hindi ka karapat-dapat na magpuri sa iyo. Pero kapag hindi mo pinakinggan ang tinig ng kaaway na yon, bagkus ikaw ay magpupuri sa Panginoon, nagsisigaw ng katapatan, isinisigaw ang kabutihan ng Panginoon, ang kaaway napapahiya. At hindi lamang siya, maging ang kanyang mga kampon napapahiya.
Kaya kapag ikaw ay magpupuri sa Panginoon, kapatid, huwag kang mahiya na nagpupuri sa Panginoon. Huwag kang mahiya na itinataas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Huwag kang mahiya na pumapalakpak para sa Panginoon. Huwag kang mahiya na umaawit ng mga awiting papuri para sa Panginoon. Huwag kang mahiya na ikaw ay sumasayaw. Huwag kang mahiya na ikaw ay lumulundag habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, sapagkat sa ginagawa mong yan, napapahiya ang kaaway sa buhay mo. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Ano pong nangyari sa atin pong teksto? Kung titingnan po natin yung kwento, sila mismong nagkagulo. Sila mismong nag-away. Ang mga nag-iisip ng masama, ang mga nais manggulo sa mga Israelita, hindi sila nagtagumpay dahil sa pagpupuri nila sa Panginoon. Kaya itong mga nag-iisip ng masama, bumalik sa kanila yung kanilang iniisip laban sa mga Israelita. Kaya sa umagang ito, kapatid, as long as na ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, ang kaaway napapahiya sa buong mundo. Habang isinisigaw natin sa buong mundo ang kadakilaan ng Panginoon, napapahiya din ang kaaway sa buong mundo. Last, the enemy will go somewhere else. Praise confuses Satan and his forces. Ang pagpupuri sa Panginoon ay ginugulo niya si Satanas at ang kanyang mga alipures. Praises cause the enemy to flee. Ang pagpupuri sa Panginoon ang nagiging dahilan at umaalis ang kaaway. Evil cannot stick around if we are praising God, who will fight our battle for us. Ano pong sabi ni Psalmist David sa Psalm 27 verse 6? And now my head will be lifted up above my enemies around me, and I will offer in his strength sacrifices with shouts of joy. I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. Nasa pagtaas ng ating mga papuri sa Panginoon, sa pagsigaw mo sa Panginoon, pag-awit ng kanyang mga awiting makalangit, pag-awit ng mga papuring awit para sa Panginoon, then the enemy will flee. Habang lumalakas ang pagpupuri mo sa Panginoon, ang kaaway naman kumakaripas ng takbo. Ang kaaway lumalayo. Si Satanas lumalayo. Hindi siya makalapit sa iyo. Why? Because there is the power of God. Bumababa yung kapangyarihan ng Panginoon sa mga taong nagpupuri sa Diyos. Na kapag sinimulan mo nang magpuri sa Panginoon, doon na rin magsisimulang lumalayo ang kaaway. Hindi kanya malalapitan, hindi siya makakalapit sa iyo. Why? There is the power of God. Andoon yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo man nakikita, pero ang kaaway nakikita niya yon at nararamdaman niya. Kaya hindi siya makalapit-lapit sa mga taong nagpupuri sa Panginoon. Kaya ang dapat nating gawin, mga kapatid, don't stop praising God. Huwag kang tumigil na magpuri sa Panginoon. Baka ma-misinterpret po ninyo o ulitin ko, yung pagpupuri sa Panginoon, hindi lamang pag-aawitan ng mga masasayang awitin.
pagdideklara ng katapatan, pagdideklara ng kabutihan, pagdideklara ng kapangyarihan ng Panginoon, pagdideklara ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. As long as na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, you are praising God. As long as na sinasabi mo, thank you Lord sa maghapong ito, salamat Panginoon sa magdamag na ito, salamat Panginoon, ginabayan mo kami, you are praising God. Dinideklara mo yung kapangyarihan ng Panginoon, dinideklara mo yung kabutihan ng Panginoon, dinideklara mo yung pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Kaya, don't stop praising God. Ano pong sabi ni Apostle James sa James chapter 4 verse 7? Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. How to resist the devil? By means of praising God. You can resist the devil sa pamamagitan ng pagpupuri mo sa Panginoon. Na habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, ang kaaway naman ay lumalayo. We must learn to make praise our natural response for everything we face, good or bad. In good times, you must praise God. In bad times, you still praise God. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Panginoon, Romans chapter 8, verse 28. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, yaon ay ginagawa ng Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Na sa tingin natin, pangit yung nangyari sa buhay mo. Pero sa Panginoon, inalaw niya yon para sa iyong ikabubuti. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28, lahat yan ay pawang sa mga ikabubuti ng mga anak, ng mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya in good times and in bad times, we must praise God. When God's people begin to praise His name, it sends the enemy running. Kumakaripas ng takbo ang kaaway. Tandaan po natin, Satan is a fallen angel. He is a spirit. Hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. We cannot fight him, we cannot face him through human flesh. But we can face him through spirit sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, huwag kang titigil na magpuri sa Panginoon. Sapagkat there is the power of God in praising God. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Kung tayo man po ay nasa kadina ng isang bagay o nakakadina ang ating buhay na nararanasan mo na ikaw ay feeling down, masyado kang binababa, na sa tingin mo napakababa yung buhay mo, masyado kang inaapi. Do not allow your emotion to control you. Do not allow your feelings to impede your praise to God. Begin to praise God. Praise God because of His great promises. Praise God because of what He said He would do for you. Praise God because He is big enough. Praise God because He can heal. Praise God because He can set free. Praise God because
He can raise up. Praise God, because He can fix up. Praise God, because He can set up. Praise God, because He can lift you up. And praise God, because He is a powerful God. What is your need? Ano bang kailangan mo sa umaga nito? Kung ano man yung kailangan mo, you have to speak out and shout of praise to Jesus. Then, God will do something for you. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself. I give myself. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself. I give myself to you. My life is not my own. Hallelujah. My life is not my own. To you I belong. To you I belong. I give myself. I give myself. I give myself to you. My life is not my own. Hallelujah. My life is not my own. To you I belong. To you I belong. I give myself. I give myself. I give myself to you. For the last time, my life is not my own. My life is not my own. To you I belong. To you I belong. I give myself. I give myself to you. I give myself away. I give myself away. Yes, Lord. Hallelujah. I give myself away. I give myself away. So you can use. I give myself away. Myself away. Yes, Lord. Hallelujah. I give myself away. I give myself away. So you can use me. Kapatid, sa umagang ito, ano bang panangailangan mo sa buhay mo? Begin to praise God. Speak out to Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, what is your need? And begin to praise His holy name. Hallelujah. Sa iyong pagdideklara ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, sa iyong pagdideklara ng katapatan ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pagdideklara ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo, sa iyong pagdideklara ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pagdideklara ng mga pasasalamat sa Panginoon, you are praising God. And when you praise God, tinatalo mo ang kaaway. Because in praising God, there is the power of God. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong masalita namin pong napakinggan sa umagang ito, na sa pamamagitan ng aming mga pagpupuri sa iyo, andon ang iyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ang aking panalangin that when we begin to praise your holy name, doon rin po magsisimulang kumilos ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa mga oras nito, ano man yung kanilang mga kinakaharap sa kanilang mga buhay, Lord,
Holy Spirit, patuloy mong turuan ang bawat isa sa amin na patuloy na magpuri sa iyong dakilang pangalan. Ilagay mo sa aming mga puso, ilagay mo sa aming mabibig, sa aming mga dila, ang mga pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At habang sila'y nagpupuri, Panginoon, maranasan nila ang iyong kapangyarihan sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilan. Hayaan po ninyo, Panginoon, na matututo kaming magpuri sa inyo at mararanasan ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah.